Nandito pa rin tayo mga pards sa may second drop off natin sa may St. Luke's. Ang nangyari, pagdating namin dito 12. Ngayon sabi daw break time hanggang 1. Hinintay namin ngayong 1 na akit pa pala sa taas. Ang nangyari, ang tagal. Ito yung mga booking na ano eh, na akala natin okay panalo kasi magkakalapit lang naman yung drop. Yung pala yung mga document processing pala matagal. Dapat to, meron tong document processing, meron dapat tong waiting hour, ganun eh. Kasi matatalo tayo, maubos yung oras natin. At ayun mga pards, natapos na yung first booking natin. Ngayon lang, time check muna tayo. 3:30 na ng hapon. Ito yung siningil natin mga pards. Ito yung booking, 1344. Nagpa-add tayo ng waiting time, 150 tsaka 75 ang binigay nila eh. May sarili silang ano eh, version ng ano eh, ng waiting hour eh. Ang binayaran sa atin, 150 tsaka 75. Bale, 225 yung waiting hour. Tapos, 100 sa may tao. Kasi sumabay ni sir eh, siya yung magdi-deliver dun eh. Tapos 100 naman sa ano to, add stop. Dalawang add stop kasi naiwanan ni sir yung ano ko eh, yung ID ko. Nanghiram siya, wala siyang dalang ID. Ngayon, iniwan niya sa guard. Dalawang drop off yun. Kaya babalikan namin ngayon yung ID ko sa dalawang drop off na yun. Add stop 100, 50-50. Ito lahat ang total ng binayaran nila mga pards. 1,769. Good day mga pards. Today is another booking day na naman tayo. August 8 ngayon, 2024. Kanina mga pards, may nakuha kaming first booking sana, kaso pinaka-cancel ko. Ang egoy ko kasi mga pards eh, pagkakabasa ko kasi papuntang Binangonan sa halagang 2,100. Ayun pala, papunta palang Bungabon, Nueva Ecija. Yung way na papunta ng ano, ng Baler. Ang layo mga pards, kaya nagpa-change driver ako. Ngayon, wala pa tayong booking ngayon mga pards. 9:24 AM na. Bababa ako ng ano, Caloocan South kasi sa lugar namin napakahirap talaga kumuha ng first booking. Kaya swerte nga yung mga iba, yung mga pinagpala, yung mga nakatira bandang mga Manila na, yan sa may Caloocan South, mga ganyan. Paglabas nila, nakakakuha sila ng mabilisang booking. Minsan yung swerte, double booking pa. Sa may lugar namin, isang booking lang, hirap na hirap pa kumuha eh. Naabot ng isang oras. Kaya susubukan namin bumaba sa may Caloocan South, baka doon kayo makakuha ng first booking. Time check, 9:38 AM. May nakuha na kaming first booking. From Bahay Toro, going to Bahay Toro mga pards. Meron siyang tatlong drop. Yung first drop niya papunta sa may Barrio West. Yung pangalawang drop papunta sa may E. Rodriguez. Yung pangatlong drop papuntang Diliman. Sa halagang 1,344. May high demand to mga pards. Papunta na kami sa may pick up location. Morning ma'am. Lalamove po ma'am. Ito na po. Ilan po ma'am? Isa? Meron ma'am. Kasama rin ako. Yung booking natin mga parts, may sabay tayo isa. Siya kasi yung magdadrop nung ano eh, bawat pagdadeliveran natin. Siya yung nakakaalam. Ngayon mga parts, yung pinick up natin oh. Okay mga parts, na-pick up na natin yung first booking natin. Ang layo ng drop off location ay 3 km. Alright, let's go! Time check tayo mga parts, 10:22 AM. Tignan natin kung ilang oras natin matatapos tong booking na to. 4 yung drop natin, balikan to sa may pick up location. Papunta na tayo sa may first drop off natin ha. Hindi talaga ako kumukuha ng mga multiple drops mga parts. Pero nung nakita ko yung booking nito, kasi medyo maganda, may high demand siya na 320. Pagkatapos yung bawat drop niya magkakalapit lang, along Metro Manila lang, kaya kinuha natin. So mga pards, first drop off natin. Ano pangalan mo pards? Jeff. Oh Jeff, shoutout sa'yo. Oh, kaya mo tayo? Oo, hindi, maraming drop to eh, 3 drop. Yan, nakisabay siya. Kaya mo? Para sa loob. Yan, tama na yan, 3. Ay, bawal sir, saglit lang sir. Ibabaw mo yung sir yung may buksan mo dahil. Iwalay mo na sa pagday. Sige, tandaan lang. Yung ibang sa pagday. So yun na lang paglap. Ah, sige sir. Baka lumiwanag dyan sir pag inupad ko to eh. Baka lumiwanag bigla. Ilan taon na yung boss? Tatay mo? Ano na, 76. 76 na? Kaya-kaya pa eh. Nagagalit nga yan eh pagka hindi siya magbubuhat. Huwag ka magbubuhat. Nagagalit, bubuhat ako. Okay, papunta tayo ng second drop-off natin. Ang layo ng drop-off location ay 8.4 km. Alright, let's go! Dami talaga na bago sa kalsada ng Metro Manila mga parts na no? Mga Skyway. Dami sanga-sanga yan eh. Kung galing ka nga ng ibang bansa, so uwi ka rito. Tapos magmamaneho ka dito, maliligaw ka na eh. Dami na nabago ng mga kalsada at mga Skyway na mga ganyan. Ayan, ilalim tayo ng Skyway. Ito kasi tatay kung ano, ito bumibiyay sa Lalamove. Malamang maganda ligaw-ligaw na to dito eh. Hindi niya nakabisado yung, dati siyang delivery ng truck. Pero ngayon, hindi niya makabisado yung mga kalsada ngayon. Ngayon wala, maliligaw ka na ngayon sa dami ng nabago dito eh.
Nasa may second drop off na tayo mga parts dito sa may St. Luke's. Ang problema lang natin, bawat drop pala nito, matagal yung hinihintay bawat para may mga dokumento pa palang pinapipirman, mga ganun-ganun pa bago hakutin. Gagawin natin, mangingin na tayo ng dagdag bayad para sa waiting hour. Dito sa may pick up location kasi magbabayad nito. Babalik pa kami ron. Yung pang last drop namin sa may pinag-pick upan, sila magbabayad. Subukan natin hingian ng waiting hour mga parts para di naman tayo talo sa paghihintay natin dito. Yung tayo mga parts, binababa na yung second drop off natin. Tagal pa yun. Dito sa may St. Luke's. Makit na rin yung yung isa, siya yung nag-akit na sa taas. Ito na lang, last drop off natin to, yan na lang sa may East Avenue naman to. Dito pa rin tayo mga parts, sa may second drop off natin sa may St. Luke's. Ang nangyari, pagdating namin dito, 12. Ngayon, sabi daw break time hanggang 1. Hinintay namin ngayong 1 na akit pa pala sa taas. Ang nangyari, ang tagal nang mag-receive yung mga document processing. Ngayon bumaba ulit, may mali doon sa sa diniliver. Kinuha niya ulit yung resibo dito. Umakit na naman ulit. Mula nung 1:20 PM no. Ito yung mga booking na na akala natin okay panalo kasi magkakalapit lang naman yung drop. Yung pala yung mga document processing pala matagal. Ngayon dapat tong waiting hour ganun kasi matatalo tayo, maubos yung oras natin. Parang ito na lang gagawin natin bumagapon yung deliver nila. Okay mga parts, papunta na tayo sa may third drop off natin. Ang layo ng drop off location ay 4.4 km. Papunta na kami sa may drop off location. Okay mga parts, third drop off na natin to. Ito na yung huli. Pagdadala natin yan. Katapos babalik pa tayo sa may pick up location. Ihatid natin si Sir doon. Time check tayo, 1:59 PM. Okay, ito ko na yan. Okay mga pards, natapos na natin yung drop off natin. Tatlo ngayon. Pabalik tayo sa may pick up. Last drop off natin. Ihatid natin si Sir sa may pick up location kanina. Ang layo ng drop off location ay 5.4 km. Alright, let's go. Ito tayo mga pards sa last drop off natin. Kunin na natin yung bayad. Ma'am, yung buong papadagdagan ko na po ng kasi may waiting hour. Bale, naghintay kami ng 1 hour and 30 minutes dun. Tapos kung yung kasama ko kasi wala siyang dalang ID. Bawat drop off namin, inihiram niya yung ID ko. Kaso nangyari, kalimutan niya nakuhanin. Sa unang drop off ko, babalikan ko pa yung ID ko balikan pa namin. Parang na-doble-doble pa ako nang balik kasi nga. Yung ID, wala siyang dalang ID. Ngayon, inalaban siya ng ID, hiniram niya yung mga ID ko. Iniwan niya rin sa mga guard. Ngayon, nangyari, hindi niya nakuha, nakalimutan niya. Kaya ngayon, binalikan namin. Nakuha na namin yung nasa huling drop off na-drop na namin lahat. Tapos binalikan namin. Ngayon, yung isa ID ko nandito pa, sa first drop off namin dito sa may lang. Diyan, malapit lang naman. Babalikan ko na lang. Tatlo yung ID ko, iniwan ko lahat sa may guard nakalimutan niya kuhanin Ano nga naalala namin, yung huling drop off na namin. Sabi ko, Sir, yung ID ko. Ay, oo nga pala, sabi niya, nakalimutan, naiwanan ko sa guard. Meron naman siyang dalang mga yung parang number na isasauli niya sa guard para ibalik yung ID. Ano nangyari, nakalimutan niya. Kaya nagbalik-balik kami, nabot kami ng hapon na. Alas 10 pa yun yung booking namin. Tapos may mga waiting pa dun. 150 kasi yung waiting namin. Yung stop po namin, ma'am, 50 pesos po, ma'am. At ayun mga parts, natapos na yung first booking natin. Ngayon lang, time check muna tayo. 3:30 na ng hapon. Ito yung siningil natin mga parts. Ito yung booking, 1344. Nagpa-add tayo ng waiting time, 150 tsaka 75 ang binigay nila May sarili silang version ng ng waiting hour Ayun ang binayaran sa atin. 150 tsaka 75. Bale, 225 yung waiting hour. Tapos, 100 sa may tao. Kasi sumabay ni Sir siya yung magdi-deliver dun Tapos 100 naman sa add stop, dalawang add stop kasi naiwanan ni Sir yung yung ID ko, nanghiram siya, wala siyang dalang ID. Ngayon iniwan niya sa guard, dalawang drop off yun, add stop 100, 50-50. Ito lahat ang total ng binayaran nila mga parts, 1,769. Ang booking 1,344 lang. Maghanap kami ngayon ng panibagong booking, pangalawang booking. Sana makakuha pa tayo ng maganda-gandang booking mga parts. Booking natin from Caloocan South going to Pasong Putik sa halagang 672. Ang layo ng pick up location ay 1.8 km. Papunta na kami sa may pick up location. Ayun mga parts, sa may bandang monumento tayo. Ayun, mga yata ito. Ng pizza. Mga dough ng pizza. Dough. Time check mga pards, 4:25 PM. May nakuha na tayong pang sabay natin, double booking. Pang third booking natin to. From Malabon going to Novaliches proper sa halagang 439. Ang layo ng pick-up location ay 2.1 km. Papunta na kami sa may pick-up location. Mag-booking tayo mga pards, pick up natin. Frozen meat. Makasya na yan dyan tayo, huwag na 4:36 na mga pards. Pangatlong booking pa lang natin to. Naubos yung oras natin sa first booking. Pero nagdagdag naman ng mga waiting hour. Umabot tayo ng 17 plus. Pwede na rin. Nasingil naman natin sa kanila yung mga waiting hour natin. Tsaka yung mga ibang
dapat bayaran. Okay, sir. May resibo ba yan, sir? Sarang ka lang, sir. Picture lang. Okay na tayo. Okay mga parts, na-pick up na natin yung double booking natin. Papunta na tayo ng drop-off location, papunta Novaliches. Ang layo ng drop-off location ay 12 kilometer. Alright, let's go! Natawa lang ako mga parts kanina ng first booking namin kasi may kasamang may isa silang taga-deliver sumabay dito. Ngayon, pagdating namin sa may first, diba tatlong drop-off nga, yung first drop-off namin, dumating na kami. Ngayon, hinanapan siya ng ID ng guard. Wala siyang dalang ID. Ang ginawa, nanghiram sa akin ng ID. Ngayon, pinahiram ko ng ID, iniwan niya sa guard. Masama, nakalimutan niya mga parts. Naiwanan namin, nakalimutan ko rin kuwanin sa kanya. Nakalimutan niya rin kuwanin. Ngayon, sabi namin, balikan na lang namin kasi yung drop-off namin, yung last drop-off, babalik kami dun sa may pick-up location sa kanila. Kaya sabi ko, malapit lang naman, 3 kilometer lang layo, babalikan na lang namin. Ngayon, punta na kami ng second drop-off. Ayun na naman, hiningan na naman siya ng guard, ng ID mga part. Nangiram na naman siya ulit. At sabi ko sa kanya, to government ID ko na to, baka maiwanan mo pa ha. Sabi niya, hindi na maiiwanan yan. Ngayon, iniwan na namin, binigay ko na yung ID ko. Ayun, masama mga parts, nakalimutan na naman pag-alis na naman namin. Naalala na lang namin nung nasa third drop-off na kami, yung ID ko. Sabi niya, nakalimutan ko na naman. Sabi niya. Kaya ayun mga parts, karoon ng dalawang extra stop. Nagpadagdag ako kay Maki. Ang extra stop natin, 50 pesos. Kaya nagpadagdag ako ng 100 pesos. Oh baby, ano na Carino Highway, corner C5 Mindanao Avenue. Wala nang galawan pati motor sama-sama na kami dito. Sabay-sabay na kami. Kaya mga parts, second booking drop-off tayo. Time check tayo, 6:47. Yan, drop off natin yung mga yung frozen meat mga parts ang natin. Time check tayo mga parts, 7:30 PM. Nasa may third booking drop off na tayo. Kasi yung number ng bahay, hindi namin makita mga parts. Walang number yung mga bahay dito. Ang problema, tawag kami ng tawag sa may drop off location. Hindi naman sumasagot, ring lang ng ring. Nag-text na rin ako. Kanina pa kami dito Wala, pinagtanong-tanong ko na dyan kung kanino. Hindi talaga makita yung bahay. Ang pag-asa na lang namin yung sumagot yung yung drop off natin. Sa wakas mga parts, nakita na namin yung bahay nung pagdideliveran namin. Inakit ko sa taas mga parts, pinagtanong-tanong ko, nakita ko naman yung bahay. Anong nangyari? Pinuntahan ko nga doon sa may bahay sa loob. Ang nandun lang yung yung yaya. Wala daw dun yung nagpa-book. Saka yung pagdideliveran natin, umalis daw sila. Kasi yung nag-book siya rin yung dideliveran natin Umalis pa daw kaninang alas 2 ng hapon. Ngayon pinadeliver nga yan. Kailangan pala, may opisina dyan sa baba nila. May magre-receive daw dyan kung nabutan daw natin. Tinanong nga ako anong oras yung pinikap hapon Paano natin may deliver ng mabilisan yun matraffic yung Carino Highway. Ngayon, hintayin ko daw yung pupunta daw yung nanay nung nag-book siya daw na lang mag-receive. Isang lalapag ba? Okay lang yan dyan? Bagong luto ito? Hindi ko alam mo, hindi ko pinikap yung namin yan dun Okay mga pards, income reveal ulit tayo ngayon. Bale, 8:30 ng gabi namin natapos yung last booking namin. Nakatatlong booking tayo sa maghapon at ang kinita natin ay 1,964. Pagkatapos, nakakuha kami ng 450 na tip kaya magiging 2,400 yung kinita natin. Tapos bawasan naman natin ng 700 na diesel. Kaya ang matitira ay 1,700. Ayun mga pards, naka 1,700 tayo na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila lamove.